Nakaisip ka rin ba kung kailan may at kailan mayroon ang gagamitin? Heto ang malinaw na gabay para di ka na malito. Unahin natin ang gamit ng may. Ginagamit ang may kapag sinusundan ng pangalan o noun sa Ingles. Halimbawa, may bagyo sa forecast ngayong weekend. Ikalawa, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa o verb sa Ingles. Halimbawa, may dumating na delivery kanina. Ikatlo, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pang-uri o adjective sa Ingles. Halimbawa, may matalinong estudyante sa klase. Ikaapat, ginagamit ang may kapag sinusundan ng panghalip panaong paari o possessive pronoun sa Ingles. Halimbawa, lahat tayo ay may sariling opinyon. Dumako naman tayo sa gamit ng mayroon. Una, ginagamit ang mayroon kapag may napapasingit na kataga. Halimbawa, mayroon bang nagtanong tungkol sa project? Ikalawa, ginagamit ang mayroon bilang sagot sa tanong. Halimbawa, may extra charger ka ba? Ang sagot, mayroon. Sunod, ginagamit ang mayroon kapag sinusundan ng panghalip na pansimuno tulad ng ako, siya, sila, kayo. Halimbawa, mayroon siyang gustong sabihin sa'yo. Isa pang halimbawa, mayroon akong ideya na pwedeng gamitin sa ating proyekto. Gamitin ang mayroon kapag may salitang napapasingit o kataga, kapag sagot sa tanong, at kapag ang kasunod ay panghalip na pansimuno. Tandaan, may alam ka na at mayroon ka pang pwedeng matutuhan.